Hey mga brods, may balita nga tayo dito po kay Justin Brownlee. Alam nga natin na balita na ito kamakailan lang na ito pong si JB mga kabrods ay tested positive dito sa substance found in a recreational drug mga kabrods. Nakumpirma nga ito ng SBP ng March 31 lang mga kabrods na ito pong si JB ay talagang gumamit ng analytical finding mga kabrods nung championship nila against TNT Tropang Giga mga kabrods. Ito po kasing recreational drug na ito, isang psychoactive drug mga kabrods. Ito yung mag-i-speed up ng brain mo para magkaroon ka ng maraming energy, mag-i-increase ng energy, alertness, patulad na nga lang ng mga cocaine and amphetamines mga kabrods. Kaya gumamit nun si JB para nga hindi siya mapagod at mag-increase yung kanyang energy against TNT Tropang Giga. Nagamit na naman ito ni JB dahil noong taong 2023 na-tested din siyang positive ng FIBA naman, kung saan gumamit naman siya ng cannabis doon mga kabrods noong 2023. Tapos naulit na naman. Kahit tapos na ngayon championship, talagang tinest pa rin nila ito pong si JB kahit natalo ang Barangay Nebra San Miguel. Siguro nga kung nanalong Ginebra, magpoprotesta na naman ang TNT dahil nga hindi naman karapat dapat manalong Ginebra dahil nga gumamit ng droga ito pong si JB. Pero itong mga kabrods dito kay Justin Brownlee, syempre natalo nga sila pero magre-resulta ito ng pangit na image na naman ni Justin Brownlee dahil sa kanyang paggamit ng recreational drug. Although na-appreciate din natin ito pong si JB na gusto talagang manalo, gumamit siya nito para nga hindi siya mapagod, mag-increase yung kanyang energy sa championship mga brods. Pero mali pa rin mga kabrods, mali pa rin JB dahil syempre illegal pa rin ito, lalong-lalo na sa rules ng SBP at ito sa FIBA pa mga kabrods. Baka nga maapektuhan pa nga yung pagiging naturalized import ni JB sa atin sa Gilas, Pilipinas, knowing na nagkaroon na naman siya ng pangalawang issue dito sa recreational drug mga kabrods. So baka goodbye PBA na ba ito pong si Justin Brownlee mga kabrods, dahil alam din naman natin na magiging bad issue na naman ito kay Justin Brownlee. Di ba nga na 3 months ban siya noong 2023 sa FIBA rules noon dahil na dito sa recreational drug, tapos hindi nga siya umarap ng media ng ilang buwan mga kabrods. Tapos yun, napunta ng US, doon na siya nagpahinga at nagtago at yun nga para mawala ito pong drug na na-take niya mga kabrods. Baka mag-rehab nga ito pong si JB dyan sa US talaga mga kabrods. Siyempre malaking dagok din yun sa Barangay Nebra San Miguel. Pero itong darating na season naman ng PBA All Filipino Cup, wala namang import ito mga kabrods. Kaya ito pong si JB ay talagang magpapahinga ito. Pero syempre expect nyo na yung mga fines, mga suspensions dito kay Justin Brownlee dahil nga sa paggamit nito ng recreational drug. So medyo mahirap din itong issue na ito kay Justin Brownlee dahil 2023 dapat naging lesson na yun sa kanya, pero gumamit pa rin sa championship dito sa PBA. Kaya ito, nasilip na naman siya. Pero ito, sa goodbye PBA kay Justin Brownlee, baka hindi pa ito huli mga kabrods. 36 years old pa lang si Justin Brownlee, kayang-kaya pa makipagsabayan sa mga susunod na season sa PBA like Governors mga kabrods. Dahil hindi pa tapos ang journey ni Brownlee dito sa Barangay Nebra San Miguel dahil hindi nga nila natanggap yung championship dahil 3 years na nga hindi nagcha-champion ang Ginebra. Papabayaan ba yun ni Brownlee kaya nga siya nag-take ng ganitong drugs para nga manalo lang ang Ginebra? Kumbaga nagbuwis talaga ng buhay ito. JB's JB pa rin kahit man kumamit ito ng drugs o hindi. Pero lesson na rin ito para sa kanya na wag talaga siyang gumamit ulit mga brods para hindi masira ang image ng isang icon na Justin Brownlee sa PBA. Maski sa naturalized import sa Gilas, Pilipinas natin, di ba? Kaya ikaw mga brods, komento mo lang po nyo dito at isa-isa natin yan dito kay Justin Brownlee. Dito naman po tayo sa kabalang balita naman natin mga kabrods. May post nga dito, ito pong si Mr. Snowbad, kamakailan lang mga brods ang sinabi niyang hindi ito April Fool's post. Player wants to be traded ASAP. He no longer wants his present coach. Clue, kamukha ni Redford White. So ang dami nga dyan sa comment section sa ibaba ng post niyan ni Mr. Snowbadwa na ang kamukha lang naman daw ni Redford White dito sa PBA. Ito pong si Berto Robert Bolick mga kabrods. So ito pong si Bolick gusto na pala talaga magpa-trade mga kabrods ASAP dahil yan din naman talaga yung pinaka-clue ni Mr. Snowbadwa na si Berto nga daw
ang tinutukoy niya dito. Tapos nag-connect mga brods dahil nag-post nga ang spin.ph na ito pong si Robert Bolick, growing restless at mid-tire NLEX. At ito na nga, nagko-connect na yung mga ports natin kay Berto Robert Bolick na gusto nga pala talaga na itong magpa-trade na para nga sa title run. Dahil ito nga ay pagod na rin ito sa NLEX Road Warriors na sa kanya lahat mga kabrods. Pagbubuhat, pagpupuntos, pag-a-assist, pati sa pagli-leadership mga kabrods, maski sa mga plays, kay Berto na lahat. Kumbaga talagang napapagod na rin si Bolick. Dating nasa Northport, pagod sa Northport, tapos pumunta naman ng NLEX Road Warriors, tapos ito, napapagod na rin ulit siya mga kabrods. Alam din naman natin, ito pong si Robert Bolick, may pusong kampiyon ito sa San Beda Red Lions dati mga kabrods sa NCAA. Pero ito pong si Berto, gusto rin namang mapunta sa isang kupunan na matino mga kabrods na kayang kumuha ng titulo. Syempre, dalawang big companies lang naman yan, ang MVP Group at ang SMC Group mga kabrods, yung mga pwedeng puntahan na ito po ni Robert Bolick para nga makakuha ito ng titulo or kampyonato. Kaya ito pong Barangay Hinebra San Miguel ay gusto rin naman ito pong si Berto dati pa mga kabrods. Hindi nga lang nila matsyempuhan ito pong si Robert Bolick dahil naunahan sila ng MVP Group that time nung binibitawan na ito ng Batang Pierre. Kaya kinuha ito ng NLEX Road Warriors. Pero knowing na nasa NLEX ito at gusto na rin palang magpalipat ni Bolick, ay dito na gustong gumalaw rin ng Barangay Hinebra San Miguel. Lalo na't kakatalo lang ng Jeans mga kabrods sa TNT Tropang Liga ngayong championship sa Commissioner's Cup 2025 last season na yan. Dahil ito pong Hinebra ay gustong-gusto rin namang bumawi. Pero kung makuha mo naman ang isang Robert Bolick na superstar ng NLEX Road Warriors na kayang gumawa ng 30 puntos pataas kada laro mga kabrods, syempre, mas lalakas lalo ito pong scoring ng Barangay Hinebra San Miguel. Take note, walang Justin Brownlee next season, kaya All Filipino Cup tayo. April 4 na nga yan mga kabrods. April 3 na, bukas na ulit ang opening ng All Filipino Cup. Napakabilis lang nito. Kaya habang walang Justin Brownlee, why not kumuha ng isang scorer mga kabrods? Ito pong Hinebra na local. Katulad nito ni Robert Bolick na superstar na at pwede pang makakatulong ito po. Robert Bolick dito kanya Scotty, RJ Abrentos, Troy Rosario, Japet Aguilar. Di ba mga kabrods, dahil ito pong si Bolick hindi rin naman basta-basta ito. Pansin nyo kada laro kay Berto, talagang kita mo sa mukha niya yung gutom sa laro, yung gutom na manalo, yung galit niya para manalo. Maski nga teammates niya naiinis na lang talaga siya dahil hindi nga sila manalo ng maayos. At nakikita ko yung leadership ni Berto mga brods nag-i-improve lalo. Kaya dito sa Hinebra talagang jackpot sila kung makuha nila. Ito pong si Robert Bolick, scorer na maganda pang depensa, maganda pang kanyang leadership sa laro at gustong-gusto pang manalo. Kumbaga, makikita mo na pwede itong magkaroon ng dugong never say die. Ito pong si Robert Bolick. Kaya mga kabrods, ito pang mga reports and rumors na paunti-unti na siyang mag-e-exit ng NLEX. Mga kabrods, sabay arangkada ng Barangay Hinebra. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isay natin yan Robert Bolick to Barangay Hinebra San Miguel. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.